Wala nang mas masakit pa sa malamig na katotohanang ang taong nangakong magpoprotekta sa'yo ang siyang mismong humuhukay sa iyong libingan. Nakatayo si Sofia sa gitna ng sarili niyang penthouse. Pinapanood ang asawang si Miguel na humahalik sa iba habang binabasa ang balitang bangkarote na ang kanyang ama. Isang gabi, dalawang saksak sa puso. Sino ang mananatili kapag wala na ang yaman? Tapos na ang pagpapanggap, Miguel. Wala na silang pera. Isang basahan na lang ang asawa mo ngayon na wala nang pakinabang sa atin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam ko, ma, huwag kang mag-alala. Pirma na lang niya ang kailangan ko sa deed of donation ng penthouse na ito at itatapon ko na siya sa kalsada. Nakakasawa na ring makita ang pagmumukha niyang akala mo ay laging biktima. Sagot ni Miguel, ang boses na dati ay puno ng tamis at pangako ng katapatan, ngayon ay puno ng pagkasuklam. Sa labas ng pinto ng silid-aklatan, naniga si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na kape at paboritong kakanin ni Miguel. Buong hapon siyang nagtiyagang magluto kahit sumasakit ang kanyang likod dahil siya na mismo ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay mula nang umalis ang mga katulong. Gusto niyang pagaanin ang loob ng asawa dahil sa balitang tuluyan nang bumagsak ang negosyo ng kanyang ama, si Don Roberto. Akala niya, sa gitna ng unos na ito, sila ang magsisilbing kanlungan ng isa't isa. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang platitong porselana ay dulas na nahulog mula sa kanyang kamay. Bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit ang tasang puno ng mainit na kape ay nabasag at tumalsik ang likido sa kanyang paa. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng pagkakasunog ng balat. Mas matindi ang hapding nagmumula sa kanyang dibdib. Isang uri ng kirot na tila unti-unting dinudurog ang bawat hibla ng kanyang puso. Ang penthouse na ito, ang bawat gamit na narito, ay bunga ng pawis ng kanyang ama at ng kanyang sariling pagsisikap. Ngunit ngayon, sa pandinig niya, tila ba isa na lamang siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Huminga siya ng malalim, pilit nilalabanan ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mundong binuo niya sa loob ng 3 taon ng pagsasama nila ni Miguel ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Bakit, Miguel? Bakit pati ang pag-ibig ay may presyo? Bulong niya sa hangin, sapat lamang para marinig ng sarili niyang wasak na kaluluwa. Tumingala siya sa kisame, pinipigilan ang pag-agos ng mga luha na kanina pa gustong kumawala. Ang marangyang chandelier na dati ay simbolo ng kanilang liwanag, ay tila nagmistulang mga kristal na luha na nakabitin, handang mahulog at mabasag sa kahit anong sandali. Hindi siya gumalaw, nanatili siyang nakatayo doon. Isang anino ng babaeng dati ay puno ng buhay. Ang kanyang katawan ay tila naging yelo sa lamig ng katotohanan. Ang boses ni Miguel at Esmeralda sa loob ay nagpatuloy sa pagtatawanan, nagpaplano kung paano siya tuluyang uubusin, habang siya ay unti-unti nang namamatay sa loob ng sarili niyang katahimikan. Anong halaga ng mga pangako sa altar kung ang lahat ng iyon ay nakasulat lamang sa buhangin na madaling tangay ng agos ng kasakiman? Hanggang kailan kaya kayang tiisin ng isang pusong nagmahal nang tapat ang hapdi ng isang pagtataksil na walang kasing lupit? Mabuti pa ay magsimula ka ng masanay sa buhay mahirap, Hija. Dahil ang kape na yan ang huling luho na matitikman mo sa bahay na ito. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa marangyang sala, puno ng pait at panunuya. Wala na ang malambing na tawag na paborito kong manugang. Ang tanging natira ay ang matatalas na sulyap ng isang babaeng tila tinitimbang kung magkano pa ang halaga ng taong nasa harap niya. Hustong pagsikat ng araw, dumating si Esmeralda sa penthouse na tila ba isang reyna
na muling nagbabalik para bawiin ang kanyang kaharian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagmamahal ang dala niya, kundi ang latigo ng kahihiyan. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa, Sofia. Kita mo ba ang kalat na ito? Linisin mo ang bubog at ang natapong kape bago pa yan manulas sa mahal kong alpombra. Utos ng matanda habang marangyang nauupo sa sofa. Tila hindi napapansin ang pamumutla ng kanyang manugang. Dahan-dahang lumuhod si Sofia. Ang bawat pagkilos niya ay mabigat. Tila may suot siyang kadena sa bawat bias ng kanyang katawan. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang punasan ang malapot na likido sa sahig. Ang bawat pagkiskis ng tela sa marmol ay tila ba pagkiskis din sa kanyang sariling dignidad. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Miguel. Hawak ang kanyang mamahaling relo, tahimik siyang nagmamasid. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Walang tangka na tulungan ng asawang dati ay sinasamba niya. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ina. Alam mo, Sofia, dapat ka pa ngang magpasalamat, patuloy ni Esmeralda habang pinagmamasdan ang kanyang bagong manicure. Kung ibang pamilya lang ang napasukan mo, baka nasa lansangan ka na ngayon kasama ang tatay mong mandaraya. Pero dahil mabait kami, hinahayaan ka pa naming manatili rito. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo sa loob ng penthouse na ito. Hindi sumagot si Sofia. Ang kanyang mga luha ay pumatak. Humalo sa bula ng sabon na ginagamit niya sa paglilinis. Ngunit agad niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang tuluyang wasak. Nang matapos siya sa paglilinis, tumayo siya para kunin ang discarded coat ni Miguel na nakasabit sa gilid ng upuan. Ugali na niya ang ayusin ang mga gamit nito bago ito pumasok sa opisina. Ngunit habang kinakapa niya ang bulsa, may isang matigas na papel siyang naramdaman. Inilabas niya ito ng palihim. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. ₱250,000 para sa isang diamond necklace at ang pangalang nakasulat sa buyer ay si Miguel. Ngunit ang recipient ay isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Kumabog ang dibdib ni Sofia. Ang pangalang yon ay parang isang bagong sugat na bumukas sa kanyang puso. Sino si Clara? At bakit binilhan siya ni Miguel ng ganoong kamahal na hiyas habang sinasabi sa kanya na kailangan nilang magtipid dahil sa krisis? Bago pa man niya maibalik ang papel, tumayo si Esmeralda at lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang makapal na folder na puno ng mga unpaid bills, kuryente, tubig at mga utang sa credit card na hindi niya alam kung saan nanggaling. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Sofia. Ito ang unahin mo. Sabay hagis ng folder sa mukha ng dalaga, ang mga papel ay nagliparan sa paligid niya. Tila mga ibong itim na nagbabadya ng kamatayan. Bayaran mo ang lahat ng iyan bago matapos ang linggong ito. O kung hindi, kahit sa pintuan ng penthouse na ito, ay hindi ko napapayagang sumilip ang dulo ng ilong mo. Pumili ka, magbayad o lumayas. Ang boses ni Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, habang si Miguel ay tumalikod na at nagsimulang maglakad palayo. Tila ba ang asawa niya ay isang basura na hindi na karapat-dapat sulyapan pa. Nanatiling nakatayo si Sofia sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga papel at ng amoy ng malamig na kape. Ang resibo ni Clara ay mahigpit niyang nakakuyom sa kanyang palad. Isang maliit na piraso ng katotohanan na nagsisimulang magliyab sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, Sofia. Hindi mo na yan kailangan ngayong wala ka na namang tatawagan, kundi ang tatay mong nagtatago sa batas. Ang boses ni Miguel ay walang bakas ng pag-alinlangan habang nakalahad ang kanyang palad sa harap ng asawa. Sa loob ng marangyang silid-tulugan na dati, ay saksi sa kanilang mga bulong ng pagmamahal. Ang hangin ngayon ay tila naging kasing lamig ng bakal. Pero Miguel,
Kailangan kong makausap si Papa. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung kumain na ba siya, o kung ligtas ba siya. Pakiusap ni Sofia habang mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Ito na lamang ang tanging ugnayan niya sa labas ng mundong unti-unti nang kumukulong sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Ligtas? Ang isang taong nagnakaw sa kaban ng bayan at nagpabagsak sa sarili niyang kumpanya ay hindi karapat-dapat sa pag-aalala mo. At tandaan mo, Sofia, bawat sentimong ginagastos mo rito ay galing na sa bulsa ko. Mula ngayon, wala ka ng credit card, wala ng internet, at wala ng komunikasyon sa labas hanggat hindi mo natututunan ang lugar mo sa bahay na ito. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Miguel ang telepono mula sa kamay ni Sofia. Kasabay nito ay ang marahas na paghila niya sa mga credit card mula sa pitaka ng dalaga. Ang tunog ng pagkapunit ng balat ng pitaka ay tila ba ang mismong pagkapunit ng huling hibla ng dignidad ni Sofia. Yumuko si Sofia. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha para itago ang mga matang puno ng pait. Naramdaman niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng penthouse, ang mga dingding na gawa sa mamahaling salamin na dati ay nagbibigay sa kanya ng tanawin ng buong lungsod, ngayon ay tila naging mga pader ng isang bilangguan. Isang gintong hawla na walang pintuan palabas. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Sinubukan ni Sofia na buksan ang kanyang laptop, ngunit ang bawat pahina ay tumatangging gumana. Pinutol na nga ni Miguel ang lahat. Siya ay mag-isa, sa gitna ng karangyaan na wala ng saysay. Ang bawat kagamitan sa loob ng bahay, ang Italian sofa, ang mga kristal na florera, ang mga painting na nagkakahalaga ng milyon, ay tila ba mga saksi na tumatawa sa kanyang pagbagsak. Inisip niya ang kanyang ama. Nasaan na kaya si Don Roberto? Ang huling pagkakataon na nag-usap sila ay puno ng pagmamadali at takot. Magtiwala ka lang sa akin, Sofia. Magiging maayos din ang lahat. Iyon ang huling hiling ng kanyang ama. Ngunit paano siya magtitiwala kung ang mundong kinalakihan niya ay naglalaho na parang usok? Dahil sa sobrang bigat ng dibdib, lumapit si Sofia sa malawak na bintana sa sala. Mula sa ika-40 palapag, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na walang hinto sa pagtakbo. Doon sa tapat ng labi ng gusali, nakita niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Miguel. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Miguel, ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng balingkinitan, nakasuot ng isang pulang damit na tila ba nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw, ang sumalubong sa kanya. Nakita ni Sofia kung paano humawak ang babae sa braso ni Miguel at kung paano ito hinalikan ng kanyang asawa sa noo. Isang halik na dati ay para lamang sa kanya. Ang babaeng iyon ay hindi si Clara na nasa resibo. Ang babaeng iyon ay mas bata, mas mapangahas, at may dalang panganib na hindi pa nararanasan ni Sofia. Sino ang babaeng ito at gaano na karaming kasinungalingan ang nakatago sa ilalim ng mga ngiti ni Miguel? Napahawak si Sofia sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang hininga ay nagmula ng hamog sa ibabaw nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong uri ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Ang bawat sandali ng kanyang pananahimik ay tila ba nagbibigay ng lakas sa isang bagong Sofia na handang lumaban kahit na siya ay nasa loob ng isang hawlang walang susi. 100,000, pero kalahating milyon ang halaga ng kwintas na ito nang iregalo ito ni Papa kay Mama. Ang tinig ni Sofia ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na panghihina. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit at madilim na pawn shop sa isang eskinita sa Quiapo, malayo sa marangyang mundo ng Makati na nakasanayan niya. Pinili niyang pumunta rito para hindi siya makilala ng sinuman, ngunit tila ba ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Ang may-ari ng pawn shop, isang matabang babae na maraming suot
na gintong singsing sa bawat daliri ay nagpakawala ng isang mapait na tawa. Iya, gisingin mo ang sarili mo. Gamit na ang alahas na ito. At balita ko, ang pamilya Valderrama ay wala na kahit isang kusing. Isang malaking pabor na nga na binibili ko pa yan sa presyong yan. Sa ibang lugar, baka itaboy ka lang nila dahil baka nakaw pa ang dala mo. Napahawak si Sofia sa gilid ng counter para suportahan ang kanyang sarili. Ang bawat salita ng babae ay tila mga sampal na nagpapamula sa kanyang pisngi. Ang kwintas na ito ang huling alaala niya mula sa kanyang ina. Isang simpleng pendant na hugis puso na may nakaukit na maliliit na rosas sa paligid. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Miguel dahil nakatago ito sa isang lihim na bulsa ng kanyang lumang bag. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang malamig na ginto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ina. Naalala niya ang boses nito, ang amoy ng paborito nitong pabango at ang pangakong hinding-hindi siya pababayaan nito. Ngunit ngayon, kailangan niyang isakripisyo ang alaalang ito para sa kanyang ama. Ang gamot ni Don Roberto para sa kanyang puso ay ubos na at si Manang Lita lamang ang nakakaalam kung saan ito lilihim na ipadadala. Sige na, kunin mo na, bulong ni Sofia. Halos hindi marinig. Ang kanyang mga daliri ay tila ayaw bumitaw sa kwintas, ngunit pilit niyang itinulak ang alahas palapit sa babae. Nang maramdaman niya ang pagkawala ng bigat ng kwintas sa kanyang palad, tila ba may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tuluyan ng namatay. Ang bawat sentimong ibinayad sa kanya ay parang mga piraso ng pilak na naging kapalit ng kanyang dignidad at alaala. Isinilid niya ang pera sa kanyang bulsa ng may panginginig, habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Lalabas na sana si Sofia sa maliit na pinto ng pawn shop nang biglang bumukas ito ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang nakasilaw sa kanya, ngunit ang aninong pumasok ay agad niyang kinabahan. Kaya pala wala ka sa bahay paggising ko. Dito mo lang pala dinala ang mga ninakaw mo sa akin, Sofia. Ang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid, puno ng panunuya at ngit-ngit. Nakatayo siya doon, nakasuot ng kanyang mamahaling suit na tila ba isang hari na nakahuli sa isang kriminal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa perang hawak pa rin ni Sofia. Hindi ko ito ninakaw, Miguel. Sa akin ito. Kay mama ito. Sigaw ni Sofia. Pilit na itinatago ang pera sa likod ng kanyang katawan. Ngunit mabilis na lumapit si Miguel at marahas na hinawakan ng kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila ba dudurugin ang kanyang mga buto. Walang sayo, Sofia. Lahat ng pag-aari mo, pati na ang bawat hibla ng buhok mo, ay akin na simula ng pakasalan kita. At ngayong bankrupt na ang tatay mo, ang bawat alahas na mayroon ka ay itinuturing kong kabayaran sa lahat ng kahihiyang dinala mo sa pangalan ko. Tumingin si Miguel sa may-ari ng pawn shop na ngayon ay takot na nakatingin sa kanila. Ibalik mo sa akin ang kwintas na binenta niya. Iyan ay pag-aari ng pamilya Valdez at ang perang nakuha niya ay kinuha niya nang walang pahintulot ko. Napuno ng takot ang mga mata ni Sofia. Hindi lamang ang kwintas ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang pag-asang makabili ng gamot para sa kanyang ama. Sa gitna ng madilim na pawn shop na yon, naramdaman ni Sofia ang huling bagsak ng martilyo sa kanyang kapalaran. Huwag, Miguel, pakiusap, para ito kay Papa. Pagmamakaawa ni Sofia, habang ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang tanging sagot ni Miguel ay isang malamig na ngiti. Ang mga taong wala ng pera, Sofia, ay wala na ring karapatang mabuhay, lalo na ang isang gaya ng tatay mo. Saan hahantong ang kasakiman ng isang taong dati ay tinawag mong asawa? At paano makakaligtas si Sofia kung pati ang huling piraso ng kanyang pag-asa
ay marahas na binabawi sa kanya. Sofia, lagyan mo pa ng kaunting asim ang sinigang. Masyadong matabang katulad mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumailan lang mula sa hapagkainan habang si Sofia ay abala sa kusina. Pawis na pawis siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kamay ay namumula dahil sa maghapong paglilinis at pagluluto ng walang katulong. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Miguel, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi ni Miguel ay nakaupo ang isang babaeng tila ba galing sa isang fashion magazine. Si Clara. Nakasuot ito ng isang sutlang damit na kulay asul at ang kanyang mga kuko ay perpektong nalinisan. Isang malaking kaibahan sa mga kamay ni Sofia na ngayon ay may mga paltos na dahil sa mainit na tubig at sabon. Hayaan mo na, Tita Esme. Baka pagod lang po si Sofia kaya hindi niya makuha ang tamang timpla. Sabi ni Clara sa isang malambing na tono na tila ba puno ng malasakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin kay Sofia na papalapit bit-bit ang malaking mangkok ng sabaw. Anong pagod? Wala naman siyang ginagawa kundi tumunga nga rito sa bahay habang si Miguel ang nagpapakapagod sa opisina. Ang tanging silbi na lang niya ay ang maging katulong, pero pati iyon ay hindi pa niya magawa ng tama. Sagot ni Esmeralda bago uminom ng tubig mula sa kristal na baso. Inilapag ni Sofia ang mangkok sa gitna ng mesa. Ang init ng sabaw ay humahapdi sa kanyang mga daliri, ngunit mas masakit ang bawat salitang naririnig niya. Tumingin siya kay Miguel, umaasang kahit isang sulyap man lang ng pagtatanggol ay makita niya. Ngunit si Miguel ay abala sa pag-uusap kay Clara tungkol sa isang bagong proyekto sa kumpanya. Ang kumpanyang dati ay pag-aari ng ama ni Sofia. Salamat, Sofia. Maaari ka na ring kumuha ng pagkain mo sa kusina. Huwag ka nang sumabay sa amin dito dahil may mahahalagang bagay kaming pag-uusapan tungkol sa negosyo. Malamig na sabi ni Miguel nang hindi man lang siya tinitingnan. Tumalikod na sana si Sofia nang biglang marinig ang isang mahinang tunog ng pagkabasag. Ops! Sorry, Sofia. Ang dulas kasi ng mangkok. Hindi mo yata nahugasan ng maayos. Nakita ni Sofia ang mainit na sabaw na kumalat sa ibabaw ng mesa at unti-unting tumatulos sa kanyang mga binti. Sadyang itinulak ni Clara ang mangkok habang abot langit ang nangisi nito. Ang hapdi ng mainit na likido ay gumuhit sa balat ni Sofia, ngunit hindi siya sumigaw. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ano ba namang katangahan iyan, Sofia? Linisin mo agad iyan. Nakikita mo bang nadumihan ang damit ni Clara? Sigaw ni Miguel habang mabilis na tumayo para asikasuhin ang tricycle na assistant niya. Kumuha siya ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang braso ni Clara. Isang pag-aalaga na matagal nang hindi nararanasan ni Sofia. Dahan-dahang lumuhod si Sofia sa sahig para punasan ang natapong sabaw. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan ay tila ba nagiging lason sa kanyang kalooban. Sa ilalim ng mesa, nakita niya ang marangyang sapatos ni Clara na sadyang tumapak sa dulo ng kanyang apron, dahilan para muntik na siyang masubsob sa basag na porselana. Sa gitna ng kanyang paglilinis, naramdaman ni Sofia ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa, ang litrato ng kanyang ama na laging bitbit ni Manang Lita para sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ng ama sa papel, ang tanging lakas na natitira sa kanya sa gitna ng impyernong ito. Pasensya na, Miguel. Pasensya na, Clara. Lilinisin ko na po. Bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyot at walang buhay. Nang matapos siya at akmang aalis na, hinawakan ni Miguel ang kanyang balikat. Ngunit hindi ito hawak ng pagmamahal. Ito ay hawak ng isang amo sa kanyang alipin. Mamaya, pagkatapos mong magligpit, pumunta ka sa silid ko. May mga dokumento akong kailangang ipapirma sa'yo at huwag kang magkakamaling magreklamo dahil tandaan mo, ang bawat subo ng kanin mo
ay galing sa bulsa ko ngayon. Nanatiling nakayuko si Sofia hanggang sa marinig niya ang tawanan ng tatlo sa hapagkainan. Ang tunog ng kanilang saya ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang pandinig. Hanggang kailan kaya tatagal ang isang pusong unti-unti nang nagiging bato sa sobrang sakit? At ano ang gagawin ni Sofia kapag nalaman niyang ang dokumentong ipapapirma sa kanya ay ang huling pako sa kanyang libingan? Huwag kang lilingon, Sofia. Magpatuloy ka lang sa paghuhugas ng mga pinggan. Isang pamilyar na bulong ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng kusina. Halos mabitawan ni Sofia ang hawak na baso nang maramdaman ang isang tuyot, ngunit mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Sa kabila ng panghihina, agad niyang kinilala ang amoy ng luyang dilaw at bagong labang damit. Ang amoy ni Manang Lita. Manang Lita? Akala ko ba pinatalsik ka na ni Miguel? Pabulong na tanong ni Sofia. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa halo-halong gulat at kagalakan. Pinatalsik nga ako, anak, pero hindi ko kayang iwanan ka rito, na parang tupa sa gitna ng mga lobo. Sagot ng matanda, habang mabilis na kumikilos para tulungan si Sofia sa mga gawaing bahay. Ang mga mata ni Manang Lita ay puno ng pait habang nakatingin sa mga namumulang kamay ng kanyang alaga. Lumingon-lingon ang matanda sa paligid. Sinisiguradong wala sina Miguel sa malawak na sala ng penthouse. Narinig ko sila kanina, Sofia, habang nagliligpit ako ng aking mga gamit sa likod. Narinig ko ang pag-uusap ni Miguel at ng babaeng yon sa garden. Hindi lang penthouse ang gusto nila. Gusto nilang ubusin ang bawat sentimong natitira sa pangalan mo bago kanila tuluyang itapon sa kalsada. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Alam niyang tuso si Miguel, ngunit ang marinig ang kumpirmasyon mula sa taong pinagkakatiwalaan niya ay tila isang panibagong saksak sa kanyang dibdib. May plano sila, Sofia. Pipilitin ka nilang pumirma sa mga dokumento ngayong gabi. Huwag kang papayag nang hindi mo nababasa ang bawat titik. Babala ni Manang Lita. At tungkol sa iyong ama, huwag kang mawalan ng pag-asa. May narinig akong balita sa labas. Hindi totoong nawawala si Don Roberto dahil sa takot. May mga taong nagsasabing binabantayan niya ang bawat galaw sa loob ng bahay na ito mula sa malayo. Kumunot ang noo ni Sofia. Ano ang ibig mong sabihin, Manang? Kung alam ni Papa ang nangyayari, bakit hindi niya ako tinutulungan? Bakit hinahayaan niya akong magdusa ng ganito? Huminga ng malalim si Manang Lita. Ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong lihim na hindi pa niya maaaring sabihin. Minsan, ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy para malaman kung gaano ito katatag. Magtiwala ka sa iyong ama, Sofia. At higit sa lahat, magtiwala ka sa iyong sarili. Bago pa man makasagot si Sofia, nakarinig sila ng mabibigat na yabag ng sapatos na nagmumula sa pasilyo. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na unos. Kailangan ko nang umalis bago pa ako mahuli ni Miguel. Mabilis na sabi ni Manang Lita. Mula sa ilalim ng kanyang kupas na tapis, inilabas niya ang isang maliit at lumang cellphone. Hindi ito ang mamahaling smartphone na nakasanayan ni Sofia, kundi isang lumang modelo na halos wala ng kulay ang mga pindutan. Heto, anak, itago mo ito. May isang numero na riyan na maaari mong tawagan sa oras ng kagipitan. Huwag mo itong hahayaang makita ni na Miguel. Ito ang magiging tanging connection mo sa labas. Bulong ng matanda bago mabilis na lumabas sa pinto sa likod ng kusina. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang isinisilid ang lumang telepono sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang tigas ng plastik sa kanyang balat, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa gitna ng kanyang giniginaw na kaluluwa. Saktong pag-alis ni Manang Lita, pumasok si Miguel sa kusina. Ang kanyang mukha ay madilim at hawak niya ang isang itim na folder na tila ba isang hatol ng kamatayan. Sino ang kausap mo rito, Sofia?
Bakit parang may naririnig akong bumubulong? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay mapanuring naglilibot sa bawat sulok ng kusina. Wala, Miguel. Kinakausap ko lang ang aking sarili para hindi ako mabaliw sa katahimikan ng bahay na ito. Sagot ni Sofia, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig habang patuloy na naguhugas ng pinggan. Lumapit si Miguel sa kanya. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng sabon sa paligid. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng basang counter. Tapusin mo na yan. Pagkatapos pirmahan mo ito. Huwag mo nang balaking basahin dahil wala ka namang maiintindihan sa mga legal terms na narito. Pirma lang, Sofia, at baka sakaling bigyan kita ng pagkakataong matulog sa kama ngayong gabi. Napatingin si Sofia sa folder. Sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang bigat ng teleponong ibinigay ni Manang Lita. Isang lihim na armas sa gitna ng isang digmaang hindi niya alam kung paano pananaluan. Sino ang nasa kabilang linya ng teleponong yon? At may lakas ba si Sofia na tumanggi sa utos ng asawang unti-unti nang pumapatay sa kanya? Ang pag-ibig ay isang lason kapag ang pinag-alayan mo nito ay isang ahas na nagkukubli sa anyo ng isang anghel. Habang nakatingin si Sofia sa maliit na screen ng lumang cellphone na ibinigay ni Manang Lita, tila ba bawat titik ng mensaheng natanggap niya ay isang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Isang impormasyon mula sa isang hindi kilalang numero ang nagdala sa kanya sa tapat ng isang marangyang hotel sa gitna ng Makati. Isang lugar na dati ay madalas nilang puntahan ni Miguel para sa kanilang mga romantikong hapunan. Nakatayo si Sofia sa isang madilim na sulok ng lobby, suot ang kanyang lumang trench coat at isang malaking salamin para hindi siya makilala. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating marangyang Sofia Valderrama. Tila ba siya ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Pinagmamasdan niya ang bawat taong pumapasok. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng isang madugong labanan. Hindi nagtagal, nakita niya ang pamilyar na figura. Si Miguel, na mukhang napakagwapo sa kanyang itim na suit, ay pumasok sa lobby. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang nakasabit sa kanyang braso si Clara. Ang babaeng dati ay ipinakilala bilang isang assistant. Ngayon ay tila ba siya na ang reyna ng buhay ni Miguel. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Isang tunog na para kay Sofia ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saksak. Dahan-dahang sinundan ni Sofia ang dalawa patungo sa restaurant sa itaas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot na tuluyang mawasak ang kanyang puso. Nagawang makakuha ni Sofia ng isang mesa na malapit sa kinalalagyan ni Miguel at Clara, ngunit nakatago sa likod ng isang malaking haliging marmol. Mula roon, naririnig niya ang bawat bulong, bawat plano, at bawat panlalait na lumalabas sa mga labi ng asawa. Konting tiis na lang, sweetheart, sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Clara sa ibabaw ng mesa. Kapag napirmahan na ni Sofia ang huling dokumento bukas, ang penthouse at ang lahat ng natitirang asset ng mga Valderrama ay mapapasa akin na. Pagkatapos niyon, maaari na nating itapon ang basurang yon sa kalsada kung saan siya nararapat. Humagikhik si Clara, isang tunog na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Masyado kasing tanga ang asawa mo, Miguel. Akala niya talaga ay mahal mo siya kahit wala na siyang pera. Hindi niya alam na ang tanging mahal mo sa kanya ay ang pirma niya sa mga tseke. Naramdaman ni Sofia ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ay tila ba yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa kanya ay unting napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Ang huling hibla ng pag-ibig na itinago niya para kay Miguel ay tuluyan ng naputol. Nag-iiwan lamang ng isang hungkag na espasyo sa kanyang dibdib. Inilabas ni Sofia ang lumang cellphone sa kanyang bulsa.
Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, pinindot niya ang record button. Ang bawat salita ni na Miguel at Clara, ang bawat plano ng pagtataksil, at ang bawat pangungutya sa kanyang pamilya ay naitala sa loob ng maliit na kagamitang yon. Ito na ang huling pagkakataong pagtatawanan niyo ako, bulong ni Sofia sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na binitiwan sa gitna ng kadiliman. Nang matapos ang hapunan ni na Miguel, mabilis na lumabas si Sofia ng hotel. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi niya ito naramdaman. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang pinagmamasdan ang sasakyan ni Miguel na papalayo. Ang liwanag ng mga ilaw ng lungsod ay nagmistulang mga malabong guhit sa kanyang paningin. Ngunit sa kanyang isipan, ang lahat ay naging malinaw na. Si Sofia Valderrama, na dating mahina at madaling lokohin, ay namatay na sa loob ng restaurant na yon, at ang babaeng nakatayo ngayon sa ilalim ng ulan ay may dala ng bagong layunin. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay puno ng determinasyon. Habang hawak ang cellphone na naglalaman ng katotohanan, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ano ang gagawin ni Sofia sa oras na makaharap niya muli ang asawang pilit siyang dinudurog? At hanggang kailan kayang magtago ni Miguel sa likod ng kanyang mga kasinungalingan bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang patibong? Ang bawat sentimo na nagmumula sa sariling pawis ay may dalang tamis na hindi kayang tapatan ng gintong ninakaw mula sa kapwa. 3:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit gising na si Sofia. Sa maliit at masikip na kusina ni Manang Lita, sa isang squatters area na hindi kalayuan sa marangyang gusali ng penthouse, abala ang dalaga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging disenyo lamang ng mga mamahaling singsing ang nararamdaman, ngayon ay puno ng puti at malagkit na galapong. Maingat niyang inilalatag ang mga dahon ng saging sa ibabaw ng maliliit na hulmahan, ang amoy ng umuusok na uling, at ang bango ng gata ng niyog ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Ito ang kanyang lihim. Sa tulong ni Manang Lita, nagsimulang magluto at magbenta si Sofia ng bibingka at kakanin sa mga manggagawa sa construction site na malapit sa lugar. "Pagod ka na, anak. Magpahinga ka muna kahit sandali," bulong ni Manang Lita habang inaayos ang mga bagong lutong kakanin sa isang malaking basket. Umiling si Sofia habang pinupunasan ng kanyang braso ang pawis sa kanyang noo. "Hindi ako pwedeng mapagod, Manang. Bawat piraso ng bibingka na maibebenta natin ay isang hakbang palayo sa impyernong binuo ni Miguel para sa akin. Kailangan ko ng sariling pera. Kailangan kong patunayan na hindi ako mamamatay sa gutom kahit wala ang mga Valderrama o ang mga Valdez." Nang sumikat ang araw, natapos ang kanilang pagtitinda. Inilabas ni Manang Lita ang isang luma at kupas na pitaka at inabot kay Sofia ang kanyang bahagi. 1,000 piso, 5, 2, at 100 pisong papel na lukot-lukot at basa pa ng kaunting pawis. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang pera. Naramdaman niya ang gaspang ng papel sa kanyang palad. Sa buong buhay niya, nakahawak na siya ng mga tsekeng may 6 na zero, nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit ang 1,000 pisong ito ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking halaga ng dignidad. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang siya ay buhay, na siya ay may kapangyarihan sa sarili niyang kapalaran. "Salamat, Manang. Maraming salamat," bulong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natagpuang pag-asa. Isinilid niya ang pera sa isang lihim na bulsa sa ilalim ng kanyang luma at malaking jacket. Ngunit ang kaligayahan ni Sofia ay panandalian lamang. Kailangan niyang bumalik sa penthouse bago magising si Miguel at ang kanyang ina. Kailangan niyang muling isuot ang maskara ng isang mahina at sunod-sunuran na asawa. Pagpasok niya sa penthouse, agad siyang sinalubong ng matalas na amoy ng mamahaling pabango ni Doña Esmeralda.
Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng sala, nakapamaywang at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Saan ka nanggaling, Sofia? Bakit ang amoy mo ay parang usok ng uling at maruming kalsada? Tanong ni Esmeralda habang lumalapit sa kanya, tila ba diring-diri sa presensya ng dalaga. Naglakad-lakad lang po ako sa labas. Baka sakaling lumuwag ang aking pakiramdam. Mahinahong sagot ni Sofia. Pilit na pinapakalma ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi naniwala si Esmeralda. Lumapit pa ito ng lalo. Tila isang hayop na naamoy ang kanyang biktima. May itinatago ka, Sofia. Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka na ganoon katakot sa akin. Ano ang ginagawa mo sa labas tuwing madaling araw? Sa isang marahas na pagkilos, hinila ni Esmeralda ang braso ni Sofia patungo sa kanyang silid. Miguel, halika rito. Ang asawa mo ay tila may ginagawang milagro sa likod natin. Pumasok si Miguel sa silid. Wala pang ayos ang buhok at halatang bagong gising. Ano ba yun, ma? Ang aga-aga pa. Tingnan mo ang asawa mo. Amoy usok. At tingnan mo ang kanyang bulsa. Parang may nakatago. Sigaw ni Esmeralda habang pilit na kinakapkapan si Sofia. Nanlaban si Sofia, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang katawan mula sa pagpupuyat, mabilis siyang naitulak ni Esmeralda sa ibabaw ng kama. Sinimulan ng matanda na halongkatin ang bawat sulok ng cabinet ni Sofia. Itinatapon ng mga lumang damit sa sahig sa paghahanap ng kung anong lihim na itinatago nito. Wala kayong makikita riyan. Itigil niyo iyan. Sigaw ni Sofia habang pilit na itinatago ang kanyang jacket sa likod niya. Ngunit ang mga mata ni Esmeralda ay tumama sa jacket na hawak ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Ibigay mo sa akin yan, Sofia, o ako mismo ang pupunit niyan sa harap mo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong matigas na bagay ang narinig mula sa loob ng closet ni Sofia. Isang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim ng mga gamit ang nalaglag. Dahilan? Para mapatigil ang lahat. Anong lihim ang itinatago ng maliit na kahon na yon? At maililigtas ba ni Sofia ang kanyang perang pinaghirapan bago pa ito tuluyang makuha ng mga taong nais siyang ubusin? Ang pinakamabigat na kasalanan ay hindi ang pagnanakaw ng ginto, kundi ang pagnanakaw ng dangal ng isang taong wala ng ibang sandata kundi ang kanyang katapatan. Maring binitawan ni Doña Esmeralda ang mga salitang ito habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa isang makinang na bagay na hinalukay niya mula sa loob ng lumang bag ni Sofia. Ang hikaw na brilyante, ang paboritong hiyas ng matanda, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. Tila ba isang bituin na sadyang inilagay doon para magdala ng kamalasan. Heto ang patunay. Akala ko ba ay naglalakad-lakad ka lang sa labas para magpahangin? Iyon pala ay naghahanap ka na ng pagkakataong nakawin ang mga alahas ko para may maipambili ka ng gamot ng tatay mong kriminal. Sigaw ni Esmeralda, ang kanyang boses ay umaabot hanggang sa kabilang dulo ng penthouse. Napapaatras si Sofia, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Hindi ko po ninakaw yan. Ngayon ko lang po nakita ang hikaw na yan sa loob ng bag ko. Maniwala po kayo, Miguel. Hindi ko magagawa ang ganyang bagay. Ngunit si Miguel ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagtitiwala, kundi isang malamig na paghatol na tila ba kanina pa niya hinihintay ang pagkakataong ito. Sofia, sawang-sawa na ako sa mga palusot mo. Una, ang pagkawala ng pera sa vault. Tapos ang mga misteryosong paglabas mo ng madaling araw. At ngayon, pati ang mga alahas ni Mama ay pinagdidiskitahan mo na. Malungkot ngunit matigas na, sabi ni Miguel. Ang kanyang tono ay puno ng tinatawag na gaslighting. Pilit na ipinaparamdam kay Sofia na siya ang may mali sa lahat ng nangyayari.
Lumapit si Esmeralda kay Sofia. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa dalaga. Alam mo ba kung anong parusa sa ginawa mo? Maari kitang ipakulong ngayon din. Isang tawag ko lang sa pulis. At susunod ka na sa tatay mo sa likod ng rehas. Isipin mo na lang ang kahihiyang idudulot nito sa pangalan ng pamilya Valderrama kung may natitira pa mang dangal ang pangalang iyan. Naramdaman ni Sofia ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang puso ay tila isang basag na baso na paulit-ulit na tinatapak-tapakan. Alam niyang itinanim lamang ang hikaw na yon sa kanyang bag. Isang matandang taktika para gipitin siya. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Sa loob ng bahay na ito, siya ay isang estranghero na walang boses. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Bulong ni Sofia, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa pigil na paghikbi. Nagkatinginan sina Miguel at Esmeralda. Isang lihim na ngiti ang sandaling gumuhit sa mga labi ng matanda bago muling nagsuot ng maskara ng pagiging biktima. Simple lang, Sofia, sabi ni Miguel habang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang folder. Ayaw kong makulong ang asawa ko, kahit pa isa kang magnanakaw. Pero hindi ko rin maaaring hayaan na manatili ka rito at ubusin ang natitira naming ari-arian. Pirmahan mo ang waiver na ito. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa penthouse, sa mga shares ng kumpanya, at tanggapin mo ang mabilis na proseso ng annulment nang walang hinihinging kahit isang sentimo. Inilapag ni Miguel ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang puting papel ay tila nagniningning sa gitna ng kadiliman ng silid. Naghihintay na lamunin ang huling pag-aari ni Sofia. Pumili ka, Sofia, dagdag ni Esmeralda sa isang mapang uyam na tinig. Ang pirma mo para sa kalayaan mo o ang posas ng pulis para sa iyong pagnanakaw? Tandaan mo, kapag nakulong ka, wala nang magpapadala ng gamot sa tatay mo. Mamamatay siyang nag-iisa sa kung saang lungga siya nagtatago dahil sa katigasan ng ulo mo. Napatingin si Sofia sa litrato ng kanyang ama na bahagyang nakasilip mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang panulat na iniaabot ni Miguel. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag sumuko. Ngunit ang takot para sa buhay ng kanyang ama ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, isang malakas na tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Ang tunog ay tila isang babala na nagpatigil sa lahat. Sino ang darating sa ganitong oras? At maililigtas ba ng estrangherong ito, si Sofia, mula sa patibong na unti nang sumasakal sa kanya? Wala ka ng oras, Sofia. Isang pirma na lang at tapos na ang lahat ng pagdurusa mo. Isipin mo na lang ang tatay mo. Gusto mo bang mamatay siya sa gutom dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Ang boses ni Miguel ay parang isang malamig na bulong ng demonyo sa kanyang pandinig. Ang matinis na tunog ng doorbell kanina ay hindi pala isang tagapagligtas, kundi isang courier na naghatid ng pinal na abiso ng foreclosure para sa isa pang ari-arian na nakapangalan kay Don Roberto. Ito ang naging huling mitya para lalong gipitin ni Miguel ang asawa. Nakatitig si Sofia sa puting papel na nasa kanyang harapan. Ang bawat letra ng dokumento ay tila mga uod na gumagapang at kumakain sa kanyang pagkatao. Deed of donation, waiver of rights, quitclaim, mga salitang legal na ang tanging kahulugan ay ang pagbura sa kanyang pag-iral bilang isang Valderrama sa loob ng penthouse na ito. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang panulat. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang nanginginig na daliri. Tumingin siya kay Doña Esmeralda na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Miguel. Ang mukha nito ay puno ng pagkainip at kasakiman. Ang hikaw na brilyanteng itinanim nito sa kanyang bag ay nasa kamay na muli ng matanda. Tila ba isang tropeyo ng kanilang matagumpay na panlilinlang. Sa kanyang isipan biglang nagbalik ang imahe ng kanyang ama. Naalala niya ang sinabi ni Manang Lita
Minsan, ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Hindi na rin ito simpleng sakit. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Pipirma ako, bulong ni Sofia. Ang kanyang tinig ay tuyot, parang lupang bitak-bitak sa tagtuyot. Ngunit may lalim na hindi napansin ni Miguel. Mabuting bata, nakangising sabi ni Esmeralda habang inaayos ang kanyang mamahaling bestido. Sa wakas, natuto ka ring gamitin ang utak mo kaysa sa emosyon. Dahan-dahang idinampi ni Sofia ang dulo ng panulat sa papel. Ang tunog ng dulo ng ballpen habang gumuguhit sa ibabaw ng papel ay tila ba ang huling tibok ng puso ng kanyang dating sarili. Isang kurba, isang linya, isang tuldok. Sa bawat bahagi ng kanyang lagda, naramdaman ni Sofia ang pagkawala ng bawat piraso ng kanyang marangyang nakaraan. Ang penthouse, ang mga shares, ang apelyidong nagbigay sa kanya ng proteksyon. Lahat ay itinapon niya sa altar ng kasakiman ni Miguel. Ngunit habang pumipirma, may isang maliit na detalye siyang napansin sa ilalim ng dokumento. Isang sugnay tungkol sa source of funds at verification of ownership. Isang munting ngiti na hindi nila nakita ang dumaan sa kanyang mga labi. Alam ni Sofia ang pasikot-sikot ng batas sa negosyo dahil na rin sa pagtuturo ng kanyang ama. Sa pagmamadali ni na Miguel na makuha ang lahat, nakalimutan nilang ang bawat donasyon ay may kaakibat na pananagutan sa buwis at pinagmulan ng yaman. Isang bagay na magiging mitya ng kanilang pagbagsak sa hinaharap. Ayan, tapos na, sabi ni Sofia habang inurong ang papel patungo kay Miguel. Mabilis na hinablot ni Miguel ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at saya habang tinitingnan ang lagda ni Sofia. Parang isang uhaw na hayop na nakakita ng tubig, hindi niya mapigilang mapangiti ng malapad. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, pakisigurado na makakarating ang gamot kay Papa, sabi ni Sofia habang tumatayo. Ang kanyang katawan ay tila ba gumaan, parang isang ibon na nakalaya sa isang mabigat na tanikala. Huwag kang mag-alala, Sofia. Isang baldes ako. Tumutupad ako sa pangako. Sagot ni Miguel. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok na sa papel at hindi na sa kanyang asawa. Pero dahil wala ka na namang pag-aari rito, maaari ka nang mag-impake. Bibigyan kita ng hanggang bukas ng umaga para lisanin ang penthouse na ito. Nanatiling nakatayo si Sofia sa gitna ng silid habang pinapanood ang mag-ina na lumabas ng silid, nagtatawanan at nagpaplano na kung anong party ang kanilang gagawin para ipagdiwang ang kanilang bagong yaman. Nang maiwan siyang mag-isa, kinuha ni Sofia ang lumang cellphone sa kanyang bulsa. May isang mensaheng dumating mula sa hindi kilalang numero. Ang binhi ay naitanim na. Hintayin ang pag-usbong. Hinawakan ni Sofia ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang resibo ni Clara at ang alaala ng bawat pasakit na dinanas niya. Ang kanyang huling pirma ay hindi pala ang kanyang katapusan, kundi ang simula ng isang paghihiganti na hindi nila kailanman inaasahan. Ano ang tunay na kahulugan ng mensaheng natanggap ni Sofia? At anong mangyayari sa kanya kapag tuluyan na siyang itinapon sa lansangan ng pamilyang kanyang pinaglingkuran? Ang bawat hakbang palayo sa pintuan ng tahanang itinuring mong langit ay isang hakbang patungo sa impyerno ng katotohanan. Ang gabing iyon ay tila naging isang mahabang lamay para kay Sofia. Sa loob ng kanyang silid, na dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango, ang tanging natira ay ang amoy ng alikabok at ang lamig ng aircon na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang dalang malaking maleta. Ang tanging bitbit niya ay isang lumang backpack na kupas na ang kulay, naglalaman ng ilang piraso ng damit, ang litrato ng kanyang ama, at ang lihim na cellphone mula kay Manang Lita.
Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa pintuan, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa sala. Ang tunog ng mga basong nagtatama sa isa't isa ay tila ba mga kampanang nagdiriwang sa kanyang pagkatalo. Nakatayo sa gitna ng sala sina Miguel at Clara. Nakasuot si Miguel ng kanyang sutlang pantulog habang si Clara ay nakasandal sa kanyang balikat. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine na pag-aari ni Don Roberto. Ang kanilang mga mata ay tumama kay Sofia at ang nangising gumuhit sa kanilang mga labi ay puno ng tagumpay at panlalait. Aalis ka na ba, Sofia? Sayang naman, hindi mo na matitikman ang masarap na luto ng bagong chef na kinuha ko para kay Clara bukas. Wika ni Miguel. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Hayaan mo na siya, Miguel. Baka nagmamadali siyang maghanap ng matutuluyan sa ilalim ng tulay. Dagdag ni Clara bago uminom ng alak. At huwag mong kakalimutang iwan ang susi sa counter. Hindi na ito ang lugar para sa mga taong walang halaga. Hindi sumagot si Sofia. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. At ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila ba nakabara sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapag ang susi sa marmol na counter. Ang tunog ng bakal habang dumadapo sa bato ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang buhay bilang asawa ni Miguel. Nang makalabas siya ng penthouse, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga malamig na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang payong, wala siyang sasakyan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang ang mga ilaw ng lungsod ay nagmistulang mga malabong anino sa kanyang paningin. Sa gitna ng kadiliman at lamig, isang maliit na tricycle ang huminto sa kanyang tapat. Mula sa loob nito, lumabas ang isang matandang babae na may hawak na sirang payong. Anak, Sofia! Ang boses ni Manang Lita ay puno ng pag-aalala habang mabilis na lumalapit sa kanya. Diyos ko, basang-basa ka na. Halika, sumama ka sa akin. May matutuluyan ka sa amin, kahit maliit lang ang aming dampa. Niyakap ni Sofia ang matanda at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang umagos ang kanyang mga luha. Ang init ng yakap ni Manang Lita ay tila ba ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay tao pa rin, na siya ay may halaga pa rin sa kabila ng lahat ng pangungutya ng mundo. Habang umaandar ang tricycle palayo sa matayog na gusali ng penthouse, lumingon si Sofia sa huling pagkakataon. Nakita niya ang bintana ng kanyang dating tahanan na maliwanag pa rin. Puno ng saya ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Babalik ako. Bulong ni Sofia sa hangin. Ang kanyang boses ay naging matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan. Hindi na bilang biktima, kundi bilang ang babaeng magpapabagsak sa inyong lahat. Sa gitna ng ulan at kahirapan, ang dating mahinang Sofia ay tuluyan ng naglaho. At sa kanyang puso, isang apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Saan dadalhin si Sofia ng kanyang bagong simula sa piling ni Manang Lita? At sino ang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa isang itim na sasakyan sa kabilang panig ng kalsada habang papalayo ang kanyang tricycle? Ang bawat palto sa aking mga daliri ay tila ba mga medalya among kimisyumpong, aking bagong kalayaan. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang brilyanteng ipinagpalit ko sa katahimikan ng aking kaluluwa. Ang unang umaga ni Sofia sa barong-barong ni Manang Lita ay binalot ng amoy ng nagsisimbulang uling at ang halimuyak ng bagong lutong galapong. Hindi tulad sa penthouse na ang bintana ay gawa sa mamahaling salamin. Ang tanging tanawin ni Sofia rito ay ang mga sulyap ng araw na pilit na dumadaan sa mga siwang ng dingding na yero. Ang kanyang higaan ay isang manipis na banig sa sahig, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi siya nagising na may kasamang takot o bigat sa dibdib. Hija, uminom ka muna ng mainit na tsa. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong buhay,
Pero ang katahimikan ay isang uri rin ng karangyaan, malambing na sabi ni Manang Lita habang iniaabot ang isang basong plastik. Ngumiti si Sofia, isang ngiting totoo at hindi pilit. Salamat, Manang. Mas masarap pa po ang tulog ko rito kaysa sa piling ng po isang ahas. Mula ngayon, wala nang iyak. Trabaho na lang tayo. At ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng ilang linggo, ang maliit na pwesto ng bibingka ni Sofia at Manang Lita ay naging usap-usapan sa paligid. Hindi lang dahil sa masarap ang kanilang kakanin, kundi dahil sa ganda at linis ng babaeng nagtitinda nito. Nilagyan ni Sofia ng kakaibang timpla ang bibingka, isang disenyong natutunan niya sa kanyang mga paglalakbay sa Europa noong siya ay mayaman pa. Ang simpleng kakanin ay naging bibingka de Valderrama na may halong itlog na maalat at espesyal na keso na sadyang hinahanap-hanap ng mga tao. Isang hapon, habang abala si Sofia sa pag-aayos ng mga dahon ng saging, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto. Isang lalaking nakasuot ng maayos na uniforme ng driver ang bumaba at lumapit sa kanya. Miss, kukunin ko po ang lahat ng natitira niyong paninda. Iyan po ang utos ng aking amo, sabi ng driver, sabay abot ng 1,000 pisong papel. Hindi na ito humingi ng sukli at mabilis na bumalik sa sasakyan. Nagtaka si Sofia. Ito na ang pang-5 beses sa linggong ito na may bumibili ng lahat ng kanyang paninda sa iisang pagkakataon lamang. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang iyon? Sinubukan niyang sumulyap sa bintana ng kotse, ngunit ang makapal na tinta nito ay sadyang nagtatago sa pagkakakilanlan ng pasahero. Bago pa man makapag-isip ng malalim si Sofia, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na suit ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa likod ng makapal na salamin, ngunit ang kanyang tindig ay puno pa rin ng awtoridad. Attorney Castro? Bulong ni Sofia, halos hindi makapaniwala. Si Attorney Castro ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Sofia, salamat sa Diyos at nahanap din kita. Ang boses ng abogado ay nanginginig sa emosyon. Matagal kitang hinanap. Marami tayong kailangang pag-usapan tungkol sa iyong ama at sa mga ari-ariang akala ng lahat ay nawala na. Dinala ni Attorney Castro si Sofia sa isang maliit na kainan sa kanto. Doon, ibinaba ng abogado ang kanyang boses at tumingin sa paligid. Sofia, ang pagkakabangkarote ni Don Roberto ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano, bulong ni Attorney Castro. Huwag kang magugulat, anak. Alam ng iyong ama ang bawat galaw ni Miguel bago pa man ito mangyari. Ang lahat ng pasakit na dinanas mo, ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsubok. Naramdaman ni Sofia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nasaan si Papa? Ligtas siya, Sofia, at naghihintay siya ng tamang sandali. Pero bago yon, kailangan mong makuha ang isang bagay na itinago niya para sa iyo, sabi ni Attorney Castro habang iniaabot ang isang maliit na sobreng kulay kape. Nang buksan ni Sofia ang sobre, isang maliit na susi ang lumabas. Isang susing yari sa lumang tanso na may nakaukit na letrang V. Iyan ang susi sa isang lihim na vault sa isang bangko na hindi alam ni Miguel, paliwanag ng abogado. Sa loob niyon, nahanap ang mga ebidensyang kailangan mo para bawiin ang lahat. Pero tandaan mo, Sofia, sa oras na hawakan mo ang susing iyan, hindi ka na maaaring bumalik sa pagiging biktima. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Nang gabing iyon, habang nakatingin si Sofia sa susi sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat luhang pumatak sa penthouse ay naging gasolina para sa apoy ng kanyang determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, nakarinig siya ng isang kaluskos sa labas ng dampa ni Manang Lita. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dilim. Isang boses na hindi kay Miguel,
kundi sa isang taong matagal na niyang kinalimutan. Sino ang estrangherong ito na alam ang kanyang kinalalagyan? At ano ang nakatago sa loob ng vault na magbabago sa kapalaran ng mga Valderrama at Valdez habang buhay? Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi natanda ng aking pagkatalo, kundi mga bahagi ng isang baluti na hinding-hindi na muling magigiba ng kahit na sinong mapagpanggap. Sa loob ng isang pribadong silid sa pinakailalim na palapag ng isang hindi kilalang bangko sa Binondo, nakatayo si Sofia sa harap ng isang pader na puno ng maliliit na bakal na pintuan. Ang hangin sa loob ay tuyot at may amoy ng lumang papel at malamig na metal. Kasama niya si Attorney Castro, na tahimik na nagmamasid habang inilalabas ni Sofia ang tanso na susi mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang ipinasok ni Sofia ang susi sa butas ng safety deposit box number 0812. Ang petsa ng kanyang kaarawan. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado sa loob ng mekanismo. Isang hudyat na ang huling harang sa katotohanan ay tuluyan ng bumukas. Nang hilahin niya ang metal na kahon, ang unang tumambad sa kanya ay hindi mga tumpok ng pera o nagniningning na mga hiyas. Sa halip nakakita siya ng isang makapal na asul na folder at isang maliit, luma at medyo tasas na manika, ang paborito niyang laruan noong bata pa siya na akala niya ay nawala na noong lumipat sila ng bahay. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang manika. Ang gaspang ng tela sa kanyang palad ay nagbalik ng mga alaalang puno ng ligaya sa piling ng kanyang ama bago pa man dumating ang anino ni Miguel. Basahin mo ang sulat, Sofia, bulong ni Attorney Castro. Kinuha ni Sofia ang isang puting sobre na may sulat kamay ni Don Roberto. Ang mga letra ay matatag at malinaw. Tila ba naririnig niya ang baritono at seryosong boses ng kanyang ama habang binabasa ang bawat salita. Anak ko, Sofia, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natapos na ang unang yugto ng iyong pagsubok. Humihingi ako ng tawad kung hinayaan kitang masaktan, kung hinayaan kitang dumanas ng gutom at pangungutya sa kamay ng mga taong akala mo ay pamilya mo. Ang apoy, Sofia, ang nagpapatatag sa ginto. Kailangan mong makita ang tunay na mukha ng kasakiman ni Miguel nang wala ang proteksyon ng aking yaman. Ngayong alam mo na ang katotohanan, nasa loob ng folder na ito ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa ating kumpanya bago pa man ako nagpanggap na bumagsak. Hindi ako bangkarote, anak. Ang lahat ng ito ay isang bitag para sa mga daga na gustong ubusin ang ating tahanan. Napahawak si Sofia sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Hindi lamang pala pagtataksil sa pag-ibig ang ginawa ni Miguel. Matagal na itong nagnanakaw sa Valderrama Corporation. Ang bawat luho ni Doña Esmeralda, ang bawat hiyas ni Clara, ay galing sa perang pinaghirapan ng kanyang ama at ng libu-libong empleyado nila. Binuksan niya ang folder. Naroon ang mga pekeng invoice, ang mga lihim na bank account sa ibang bansa na nakapangalan kay Miguel Valdez, at ang mga dokumentong nagpapatunay na si Miguel ang mismong nagbenta ng mga sikreto ng kumpanya sa kanilang mga karibal. Hindi lang siya mandaraya. Kriminal siya. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng matalim na galit na ngayon ay may kalakip na kapangyarihan. Tumingin siya kay Attorney Castro. Ano ang susunod nating gagawin? Ang iyong ama ay naghihintay sa isang lihim na lokasyon sa Tagaytay. Ngunit ang utos niya ay malinaw. Ikaw ang dapat magtapos nito, Sofia. Ikaw ang dapat humarap sa kanila sa gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng sayo? Isinara ni Sofia ang folder ng may determinasyon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagniningning na parang mga brilyanteng dumaan sa pinakamatinding kiskis. Higit pa sa pagbawi ng yaman ang gagawin ko, attorney. Ibabalik ko sa kanila ang bawat patak ng luhang idinulot nila sa akin. Kalakip ang interes
ng kanilang sariling kasamaan. Paglabas ni Sofia ng bangko, ang sikat ng araw ay tila ba mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang itim na van, ang dahan-dahang bumabagtas sa gilid ng kalsada. Sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Biglang bumukas ang pinto ng van at isang kamay ang mabilis na humilas sa kanya papasok, bago pa man siya makasigaw. Sino ang dumukot kay Sofia sa gitna ng kanyang pagbangon? At mapipigilan ba nito ang kanyang planong paghihiganti bago pa man magsimula ang gabi ng paghuhukom? Ang takot ay isang aninong nawawala kapag ang liwanag ng katotohanan ay tuluyan ng sumikat sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng itim na van, binalot ng kaba ang buong pagkatao ni Sofia. Ngunit bago pa man siya makasigaw sa takot, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng madilim na sasakyan. Isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Huwag kang matakot, Sofia. Ligtas ka na. Bulong ng lalaking katabi niya. Nang dahan-dahang matanggal ang piring sa kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang mukha ni Gabriel, ang dating kanang kamay ng kanyang ama na akala ng lahat ay tumalikod sa kanila noong panahon ng krisis. Nakita ni Sofia ang seryosong tingin ni Gabriel, ngunit may kasamang labis na respeto at malasakit. Siya rin pala ang misteryosong lalaking laging bumibili ng lahat ng kanyang panindang bibingka para masiguradong may pambili siya ng gamot at pagkain. Gabriel, akala ko isa ka rin sa mga nagkanulo kay Papa, sabi ni Sofia habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Lahat ng nakikita ng mundo ay bahagi lamang ng isang malaking dula, Sofia, sagot ni Gabriel habang inaabot ang isang baso ng tubig sa dalaga. Dinala kita rito dahil ito ang utos ni Don Roberto. Bukas na ang anibersaryo ng kumpanya at bukas din ang gabi kung kailan babawiin mo ang corona na pilit nilang ninakaw sa'yo. Dinala ni Gabriel si Sofia sa isang lihim at marangyang mansyon sa Tagaytay. Doon, sinalubong siya ng isang pangkat ng mga eksperto, mga stylists, mga makeup artists, at mga tagapayo sa negosyo. Ngunit ang pinakaimportante sa lahat ay ang kanyang muling pagharap sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang gutom at pagod na nagtitinda ng kakanin sa kalsada. Ang nakikita niya ay si Sofia Valderrama, mas matatag, mas matalino, at may dalang apoy ng paghihiganti na hindi kayang patayin ng kahit na sinong Valdez. Samantala, sa loob ng marangyang penthouse, abala si Miguel sa paghahanda para sa kanyang coronation night. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo, habang si Clara ay masuyong, inaayos ang kanyang bowtie. Bukas, sweetheart, wala nang makakapigil sa atin, masayang sabi ni Clara, habang hinahalikan si Miguel sa pisngi. Ikaw na ang opisyal na chairman ng Valderrama Valdez Group, at ang penthouse na ito magiging saksi sa ating pagsisimula bilang pinakamakapangyarihang mag-asawa sa lungsod. Sawang asawa na ako sa pangalang Valderrama, sagot ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Sa wakas, mabubura na rin ang bakas ng matandang Roberto at ng inutil niyang anak sa kumpanyang ito. Siguro ngayon ay namamalimos na si Sofia sa kung saang eskinita. Tumawa si Clara, isang tunog na puno ng kasamaan. Hayaan mo siya, Miguel. Bagay naman sa kanya ang mamuhay sa basura. Doon naman talaga siya nararapat pagkatapos nating makuha ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Miguel mula sa kanyang sekretarya. Nang basahin niya ang listahan ng mga kumpirmadong dadalo sa okasyon bukas, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang baso ng alak na hawak niya ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Sa huling bahagi ng listahan ng mga VIP guests, nakasulat ang isang pangalan na nagpabilis sa kanyang kaba. Sofia Valderrama Valdez. Imposible. Paanong nangyaring dadalo siya? Bulong ni Miguel.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago. "Sino ang dadalo, Miguel?" tanong ni Clara habang kinukuha ang cellphone mula sa kamay ng asawa. Nang makita niya ang pangalan, ang kanyang mga mata ay nanlaki rin sa gulat. Anong ibig sabihin nito? Wala na siyang pera. Paano siya nakapasok sa listahan ng mga bilyonaryo? Sa mansyon sa Tagaytay, hawak ni Sofia ang isang pulang bestido, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Alam niyang bukas ay hindi lamang isang pagdiriwang, ito ay isang digmaan. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Handa na ba si Miguel sa muling pagbabalik ng reynang pilit niyang itinapon? At ano ang gagawin ni Clara kapag nalaman niyang ang bawat hiyas na suot niya ay may katapat na hatol ng katarungan? Ang bawat hakbang sa pulang alpombra ay tila ba ang huling martilyo na pupukpok sa kabaong ng inyong mga kasinungalingan. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na chandelier. Amoy ng mamahaling bulaklak at alak ang humahalo sa hangin habang ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagtitipon para sa anibersaryo ng Valderrama Valdez Group. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Miguel, suot ang kanyang pinaka-eleganteng tuxedo, habang sa tabi niya ay si Clara, na animoy isang reyna sa kanyang suot na gown na puno ng kumikinang na hiyas, mga hiyas na ninakaw mula sa koleksyon ni Sofia. Ladies and gentlemen, masayang simula ni Miguel, ang boses ay puno ng kayabangan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya, kundi ang bagong era sa ilalim ng aking pamumuno. Ang era ng katapatan at progresibong hinaharap. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Miguel, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay nagpatigil sa lahat ng usapan. Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan. Doon, nakatayo ang isang babaeng tila ba bumangon mula sa mga abo. Nakasuot siya ng isang pulang traje de noche na hapit sa kanyang katawan. Tila ba isang ningas ng apoy sa gitna ng malamig na gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagandahan at awtoridad. Walang bakas ng pagod, walang bakas ng hirap. Si Sofia Valderrama. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Esmeralda ay muntik nang mabitawan dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Si Miguel naman ay nanigas sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla habang pinagmamasdan ng asawang itinapon niya sa kalsada. Ilang linggo na ang nakalilipas. Dahan-dahang naglakad si Sofia patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang mataas na sapatos sa marmol na sahig ay tila ba isang babala sa bawat taong naroroon. Kasunod niya si Gabriel, na tila ba isang tapat na kawal na handang protektahan ang kanyang reyna. "Sofia, anong ginagawa mo rito?" "Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. Isa siyang pulubi na nagpanggap lang na panauhin." Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa halo-halong takot at galit. Huminto si Sofia sa paanan ng entablado at tumingala kay Miguel. Isang mapait at matapang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pulubi? Miguel?" Ang boses ni Sofia ay malinaw na umaling-awngaw sa buong bulwagan. "Sigurado ka bang ako ang pulubi sa ating dalawa? O baka naman ang taong nakatayo riyan, nasuot ang tuxedo na binili ng tatay ko, gamit ang perang ninakaw sa kumpanya namin?" Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga panauhin. Mabilis na lumapit si Clara at tinangkang sampalin si Sofia. "Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng chairman. Lumayas ka rito." Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Clara, mabilis na nahawakan ni Sofia ang kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak ni Sofia ay nagpaungol kay Clara sa sakit. "Huwag mong susubukan, Clara. Ang bawat brilyanteng suot mo ngayon ay may katapat na dokumento ng pagnanakaw.
Gusto mo bang ipakita ko sa lahat kung paano niyo pinagtulungan ng mag-ina na ubusin ang yaman ng mga Valderrama? Inilabas ni Sofia ang lumang cellphone at ang asul na folder. Sa loob ng kagamitang ito, narito ang inyong mga tinig habang nagpaplano kayong itapon ako sa lansangan. At sa folder na ito, narito ang mga bank accounts sa ibang bansa na pinagtaguan nyo ng perang kinulimbat nyo sa kumpanya. Namutla si Miguel, sinubukan niyang sumenya sa mga security guard, ngunit walang gumalaw sa kanila. Sa halip, si Gabriel ay nagpakita ng isang opisyal na dokumento. Ang security ng gusaling ito ay nasa ilalim na ng utos ng tunay na may-ari. At hindi ikaw yon, Miguel. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na baritono at malakas na boses ang narinig mula sa speakers ng ballroom. Hindi pa tapos ang gabi, Miguel. Ngayon mo malalaman na ang apoy na pinagdaanan ng aking anak ang siyang tutupok sa lahat ng inyong kasakiman. Lahat ay napatingin sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang mukha ni Don Roberto Valderrama ay lumitaw, buhay, malakas, at puno ng puot. Ano ang mangyayari kay Miguel at Esmeralda ngayong gising na ang dambuhalang kanilang nalinlang? At anong huling alas ang ilalabas ni Sofia para tuluyang ilubog sa kahihiyan ang mga taong dumurog sa kanyang puso? Ang bawat patak ng luhang idinulot ninyo sa aking anak ay may katapat na hatol na hinding-hindi ninyo matatakasan. Ang boses ni Don Roberto Valderrama ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila ba isang kulog na nagbabadya ng pagtatapos ng mundong binuo ni na Miguel sa kasinungalingan. Sa malaking screen, ang mukha ng matanda ay hindi bakas ang sakit. Sa halip, naroon ang talas ng isang agila na nakahuli sa kanyang biktima. Makinig kayong lahat, patuloy ni Don Roberto habang ang mga panauhin ay hindi makapagsalita sa gulat. Ang pagbagsak ng aking kumpanya ay isang pagsubok lamang. Isang pain para sa mga taong ang tanging mahal ay ang aking yaman at hindi ang aking anak. Miguel, Esmeralda, napatunayan ninyo na ang inyong puso ay mas maitim pa sa uling. Nanginig ang buong katawan ni Miguel. Sinubukan niyang lumingon sa mga gwardiya, ngunit nakita niyang pumasok na sa loob ng bulwagan ang isang pangkat ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang seryosong mga hakbang sa alpombra ay tila ba ang huling tibok ng oras para sa kanyang kalayaan. Hindi ito totoo. Frame up ito. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at kahihiyan. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga kamay na suot ang mga nakaw na hiyas, ngunit ang lahat ng mata ay nakatitig na sa kanya. Sofia, sabihin mo sa kanila. Asawa mo si Miguel. Huwag mo kaming gawing ganito sa harap ng maraming tao. Lumapit si Sofia sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya nanginig. Ang kahihiyang nararamdaman niyo ngayon, Mama, ay wala pang kinalaman sa sakit na naramdaman ko nung itinapon niyo ako sa kalsada na parang basura. Ang bawat sentimong ninakaw niyo ay babalik sa amin. At ang bawat panlalait nyo ay magiging bakas ng inyong pagbagsak. Mabilis na bumaling si Clara kay Miguel. Pilit na kumakawala sa braso nito. Sabi ko na nga ba, Miguel? Sabi ko sa'yo, ayusin mo ito. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw nyo. Assistant lang ako. Ang tinig ni Clara ay puno ng pagtataksil. Pinatutunayan lamang na ang mga taong nagsama sa kasamaan ay madaling magkanya-kanya sa oras ng panganib. Clara, ano ang sinasabi mo? Gulat na tanong ni Miguel habang dahan-dahang pinalilibutan ng mga awtoridad. Lumapit si Gabriel at inabot ang mga warrant of arrest sa mga pulis. Ang ebidensya ng embezzlement at money laundering ay nasa kamay na ng gobyerno, kasama na rito ang lahat ng transaksyong ginawa ninyo gamit ang pangalan ni Sofia nang walang pahintulot. Nang maramdaman ni Miguel ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso, tila ba tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo.
Ang tunog ng pag-lock ng metal ay narinig ng lahat. Isang tuyot na tunog na naghudyat ng kanyang katapusan. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng takot. Sofia, pakiusap. Mahal kita. Nagawa ko lang naman ito para sa ating kinabukasan. Pilit na pagsisinungaling ni Miguel. Kahit na ang lahat ay nakatunghay na sa kanyang kasamaan. Tinitigan siya ni Sofia ng diretso sa mga mata. Hindi mo ako minahal, Miguel. Minahal mo ang penthouse. Minahal mo ang shares. Minahal mo ang kapangyarihan. At ngayong wala na ang lahat ng iyon, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw na ngayon ang pulubing sinasabi mo. Dinala na ng mga awtoridad sina Miguel at Esmeralda palabas ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga pagtangis at pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa bulwagan. Ang mga panauhin ay nananatiling nakatitig kay Sofia, ang babaeng akala ng lahat ay talo na. Ngunit ngayon ay nakatayo bilang ang tunay na nagwagi. Dahan-dahang umakyat si Sofia sa entablado. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa lahat. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang penthouse na ito ay hindi na muling magiging tahanan ng mga pagtataksil. Mula ngayon, ang Valderrama Corporation ay babalik sa tunay nitong layunin, ang magsilbi ng may katapatan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Gabriel at inalalayan siyang bumaba. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang huling mensahe ang lumitaw sa screen mula kay Don Roberto. Ngayong nakuha na ang hustisya, handa ka na bang harapin ang huling bahagi ng iyong tadhana, Sofia? Dahil ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Napahinto si Sofia. Ang kanyang puso ay magaan na. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin bago siya tuluyang makapagsimula ng bagong buhay. Ano ang huling hakbang ni Sofia para tuluyang makamit ang kapayapaan? At handa ba siyang harapin ang kanyang ama pagkatapos ng lahat ng lihim na itinago nito sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay hindi na muling magiging kasing lamig ng isang libingan, kundi kasing liwanag ng isang bagong umagang puno ng pag-asa. Nakatayo si Sofia sa gitna ng malawak na sala ng kanyang penthouse. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana. Nagbibigay ng init sa bawat sulok na dati ay binalot ng takot at pait. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga gamit ni Miguel. Wala na ang mga mamahaling painting na binili gamit ang nakaw na pera. At wala na rin ang amoy ng matapang na pabango ni Doña Esmeralda. Sa utos ni Sofia, ang lahat ng alaala ng mga Valdez ay ipinadala sa mga charity at ang iba naman ay tuluyan ng itinapon. Ang tanging natira ay ang mga paboritong halaman ng kanyang ina at ang mga litrato ng pamilya Valderrama na muling ibinalik sa kanilang mga dating pwesto. Handa ka na ba, Sofia? Tanong ni Gabriel habang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng katapatan na hindi kailanman na ibigay ni Miguel. Handa na ako, Gabriel. Kailangan ko itong gawin para tuluyan ng makapagsimula. Sagot ni Sofia habang kinukuha ang kanyang bag. Dinala siya ni Gabriel sa city jail, kung saan kasalukuyang nakapiit si Miguel habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Sofia ang lalaking dati niyang pinakamamahal. Gusot ang suot nitong kulay kahel na uniforme, ang buhok ay gulo-gulo, at ang mga mata ay wala ng bakas ng kayabangan. Tanging pagsusumamo at takot na lamang ang natira. Nang makita ni Miguel si Sofia, mabilis itong lumapit sa salamin at kinuha ang telepono. Sofia, salamat at dumating ka. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Pakiusap, bawiin mo ang mga demanda. Magbabago ako. Pangako. Bubuo tayo ng bagong buhay, malayo sa lahat ng ito. Tinitigan siya ni Sofia ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa
para sa isang taong nabulag ng sariling kasakiman. Nandito ako, hindi para makipagbalikan sa iyo, Miguel. Ang boses ni Sofia ay matatag at mahinahon. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pinapalaya ko na ang aking sarili sa galit na itinanim mo sa aking dibdib. Dahan-dahang hinubad ni Sofia ang kanyang singsing sa kasal. Ang huling simbolo ng kanilang ugnayan na tila ba naging isang mabigat na tanikala sa loob ng 3 taon. Inilapag niya ito sa maliit na butas sa ilalim ng salamin, kung saan ito ay dahan-dahang gumulong patungo sa panig ni Miguel. Iyan ang huling piraso ng ating nakaraan. Gamitin mo yan para maalala mo ang babaeng sinira mo at ang babaeng muling bumangon dahil sa sarili niyang lakas. Dagdag ni Sofia. Hindi na hinintay ni Sofia ang sagot ni Miguel. Tumalikod siya habang naririnig ang malakas na pagtawag ng kanyang pangalan mula sa loob. Ang bawat hakbang niya palayo sa kulungan ay tila ba nagpapagaan sa kanyang paghinga. Ang hangin sa labas ay masarap malanghap. Tila ba bawat hininga ay isang panibagong panimula. Pagbalik niya sa penthouse, sinalubong siya ni Manang Lita na ngayon ay nakasuot na ng maayos na uniforme, ngunit may kasama pa ring ngiti ng isang ina. Kasama niya si Don Roberto na nakaupo sa kanyang paboritong silya habang nagbabasa ng dyaryo. "Papa," bulong ni Sofia habang lumalapit at yumayakap sa kanyang ama. "Welcome home, Sofia," nakangiting sabi ni Don Roberto. "Ngayon, ang penthouse na ito ay tunay na nating tahanan. Wala ng mga anino, wala ng mga lihim." Sa hapagkainan, nakahanda ang paboritong pagkain ni Sofia. Sinigang na may tamang timpla ng asim, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa pagmamahal ni Manang Lita. Nagtatawanan sila, nagkukwentuhan tungkol sa kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali ng lungsod. Kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone at tinawagan si Gabriel. "Gabriel, gusto kong ipaalam na handa na ang kumpanya para sa ating bagong proyekto sa susunod na buwan. At salamat sa lahat." "Laging narito para sa iyo, Sofia," sagot ni Gabriel, at naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang damdamin na hindi pilit, kundi unti-unting sumisibol mula sa pagkakaibigan at tiwala. Ang penthouse na dati ay saksi sa mga pagtataksil, ngayon ay naging kanlungan ng pag-asa. At habang tinitingnan ni Sofia ang nagniningning na mga ilaw ng Maynila mula sa kanyang bintana, alam niyang ang pinakamahalagang yaman na nakuha niya ay hindi ang penthouse, kundi ang kanyang sarili na muling nabuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Ang bawat dapit hapon ay hindi na nagdadala ng takot sa puso ni Sofia Valderrama. Sa halip, ito ay naging paalala na ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang hudyat lamang ng nalalapit na pagsikat ng araw. Nakatayo si Sofia sa malawak na balkonahe ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pait ng nakaraan. Sa loob ng sala, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Don Roberto at Manang Lita habang naglalaro ng baraha. Ang penthouse na dati ay tila isang malamig na museo ng mga pagtataksil. Ngayon ay punong-puno na ng buhay at tunay na pagmamahalan. Sa isang sulok ng kanyang mesa, naroon ang isang maliit na frame. Hindi ito larawan ng kanyang yaman, kundi ang kanyang unang 1,000 piso na kinita mula sa pagtitinda ng bibingka sa kalsada. Ibinunsod niya ang Valderrama Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga taong nais magsimulang muli mula sa wala. Ang kanyang karanasan sa hirap ang naging pinakamahalagang aral na hindi kayang bayaran ng anumang bilyon. Isang marahang hakbang ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sariwang hangin
at ang bigat ng mga hakbang ay sapat na para makilala niya si Gabriel. Malalim na naman ang iniisip mo, Sofia. Bulong ni Gabriel habang tumatabi sa kanya. Dahan-dahan nitong ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sofia na nakahawak sa rehas ng balkonahe. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng katiwasayan na matagal niyang hinanap. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel, at kung gaano ako kagaang ngayon, sagot ni Sofia habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ako ay wala pang kahit ano. Hinding-hindi kita iiwan, Sofia, dahil ang nakita ko sa'yo sa gitna ng ulan noon ay hindi isang pulubi, kundi isang babaeng may pinakamayamang kaluluwa na nakilala ko. Tugon ni Gabriel, sabay higpit ng hawak sa kanyang kamay. Sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning na parang mga bituin. Ang balita tungkol kina Miguel at Esmeralda ay dumating sa kanya noong nakaraang linggo. Ang kanilang apela ay ibinasura at mananatili sila sa loob ng mahabang panahon. Si Clara naman ay nawala na parang bula matapos makuha ng mga awtoridad ang lahat ng hiyas na nasa kanya. Ngunit para kay Sofia, ang mga balitang ito ay wala ng bigat. Ang hustisya ay nakamit na at ang kanyang puso ay malaya na. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Miguel ay hindi nangangahulugang nakalimutan niya ang lahat, kundi isang desisyon na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang kanyang kinabukasan. Natutunan niyang ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap na ang lahat ng sugat ay bahagi ng isang mas magandang disenyo ng buhay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad sina Sofia at Gabriel pabalik sa loob ng tahanan. Ang pintuan ng penthouse ay sumara ng may marahang tunog. Tinatapos ang kabanata ng pait at binubuksan ang walang hanggang pagkakataon ng kaligayahan.